Kapayapaan po ang sumaating lahat. Brother Aaron Bruzo po, isa sa inyong mga lingkod sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed, sapagkat ako ay gumising ng walang karamdaman. Isang malaking pagpapala ang maging malakas at malusog ang ating katawan, di po ba? Dahil dito ay makagagawa tayo ng mga dapat nating gawin sa buong maghapon. At upang ang ating mga kaluluwa rin naman ay maging malusog, ating pasimulan ang panibagong araw sa pakikinig at panonood ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga po na sa bawat araw na dumaraan sa ating buhay ay meron tayong guide na nagiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na sinulat ng kapatid na Hiel na siyang pangunahing lingkod ng kabanal-banalang Iglesia. Ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango sa daily reflection na Love Notes. Don't be afraid. I am with you. Don't tremble with fear. I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories. Isaiah chapter 41 verse 10. If you are in pain, confused, uncertain, or in any seemingly unfortunate circumstance in life, do not worry. Rather than fear, be calm instead. Our Almighty God will empower us and give us the strength to overcome and reverse the situation to our advantage. The mighty hand of God has chosen and consecrated us to be overcomers. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Isaiah 41:10. Kung ikaw ay may sakit, nalilito, hindi sigurado o nakakaranas ng hindi magandang pangyayari sa buhay, huwag mag-alala. Sa halip na matakot, maging mahinahon. Bibigyan tayo ng ating makapangyarihang Diyos ng kapangyarihan at bibigyan tayo ng lakas upang ang lahat ay ating mapagtagumpayan. Kaya ng Diyos na baligtarin ang sitwasyon para sa ating kapakanan. Pinili at itinalaga tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang maging mga mapagtagumpay.
A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ang mga dakilang bagay gaya ng langit at buhay na walang hanggan ay kayang ibigay ng Diyos sa atin, gaano pa kaya ang mga bagay sa mundong ito lamang? Ang kailangan lamang natin ay matuwid na gabay kung ano at papaano natin makakamit ang mga nasabing biyaya. Ito ang pagkakataon na nais ipaglingkod ng segment ng Gabay ng Pamilyang Kristiyano sa pamamagitan ng matandang kapatid na Rejem. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo rin po na aming mga taga-subaybay. Sumating pong muli ang kapayapaan ng ating Panginoon. Isang mabiyaya at mabuting araw po nawa ang sumating lahat sa tulong at awa ng ating napakabuting kataas-taasang Diyos. Ang tatalakayin po natin ngayon ay isa po sa mga bunga ng Holy Spirit. Ito po ay yung tinatawag na self-control. Ano po bang ibig sabihin ng self-control? Sa isang dictionary, ang ibig sabihin po ng self-control, it is the ability to control oneself, in particular one's emotions and desires, or the expression of them in one's behavior, especially in difficult situations. Ito po yung kakayahan nating pumigil sa ating mga impulses, sa ating emotions or desires, at maging sa ating pong mga actions. Tandaan natin, ang self-control, ito po ay isang fruit of this Holy Spirit. Nakasulat po yan sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. If we do not have self-control, alam niyo po, we will be slaves to what controls us. Magiging alipin po tayo ng mga bagay at ng mga pangyayari na kumokontrol sa atin. Ano ba yung mga halimbawa na mari pong kumontrol sa atin? Yung pong food, di po ba yung pagkain? Yung pong lust ng katawan, lust of the flesh, di po ba? Yung pong pera or money, at yung pong mga salita, at maging yung mga games din para sa mga bata naman, di po ba? May mga anak tayo maring maliit pa, minsan sila nakokontrol ng mga games na ginagawa nila o nilalaro sa computer o sa ano pa mang mga gadgets. Mahalaga po na makontrol natin na huwag tayong makontrol ng mga bagay na yaon. Kasi alam niyo po, maging mga magulang at maging mga anak, pagka po hindi tayo nagkaroon ng self-control, we will all suffer the consequences. Ano halimbawa? Ngayon po kasi alam nyo, napakasarap kumain, di po ba? Kaya lang maraming pong pagkain, hindi po mabuting dinudulot sa katawan. Lalo po yung mga matatamis, yung matataba, yung pong mga maaalat. So pagka po nawalan tayo ng self-control sa pagkain ng masasarap na yaon, ano po ang maaaring mangyari? Una, maaari po tayong maging obese o maging matataba o overweight, di po ba? Ano ba yung dinudulot ng pagiging overweight? Kadalasan po, sila po yung nagkakaroon ng maraming mga sakit. So yung pong kawalan ng kontrol sa pagkain ng masasarap, matataba, matatamis at maaalat, maaari pong magdulot yan ng mga karamdaman, mga illnesses. At hindi lang po yun. Pagka po ang isang bata, halimbawa, talagang tumaba ng husto, naging chubby, nagkakaroon po siya ng diba? Parang minsan nabubuli siya sa school, natutokso siya dahil sa kanyang kalagayan. At siya rin po mismo mahihirapan sa mga pagkilos niya. O halimbawa naman, hindi mo na control yung lust of the flesh. Halimbawa, tatay ka na, di po ba? Maaari ka makapag-commit ng adultery. Yung pagtataksil sa iyong asawa, kung hindi mo makukontrol na magnasa sa hindi mo asawa.
O ano pa halimbawa, ikaw ay naaalipin ng pagkita ng salapi o ng pera. Ano maring maging epekto niyan? Mari po tayong mawala ng panahon una sa ating pamilya. Diba? Baka trabaho ka lang ng trabaho, napapabayaan mo yung asawa mo. Trabaho ka ng trabaho, marami kang kinikita, napapabayaan natin ang ating mga anak. Trabaho tayo ng trabaho, napapabayaan natin yung paglilingkod sa Panginoon. Dahil naalipin tayo ng pagkita ng maraming pera. So yun po yung mga halimbawa ng mga kasamaan. Hindi mabuting idinudulot pagka po tayo nawawala ng self-control. Ano pa? Halimbawa, sa pagsasalita, mahalaga po na makontrol po natin ang ating emotions, ang ating feelings kapag ka po may narinig tayo o may nangyaring sa tingin natin na hindi maganda. Diba? Kasi pagka ganoon, mari po tayong makapag-swear na hindi po magandang lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano. At hindi lang po yun. Pagka po tayo hindi natin na-control ang ating feelings, ang ating emotions, mari po tayong magsalita ng masakit. Pakakasakit tayo ng kalooban ng ating asawa, ng ating mga anak, maging iba pang mga tao. So, mahalaga po yung self-control sa ating dila. Yung pong mahalaga na ating nagagawa na mga magkakapatid. Kasi yan po ang mga dinudulot ng kawalan ng self-control. Illnesses o mga sakit, nagkakaroon din po ng broken families, nagkakaroon po ng mga deaths, di ba? Kamatayan, di ba? Kasi, halimbawa lang, hindi mo makontrol yung road rage mo. Halimbawa, nasa daan ka. Pagka may nakabangga kang may dalang baril, di ba? So, maaari kang mapatay o mabaril. So, mahalaga po talaga yung pagkokontrol. At nangyayari din po sa mga kabataan naman, sa mga estudyante. Kung hindi ka nakapag-control sa iyong sarili, nahulog ka sa pagkakasala, tinanan mo yung girlfriend mo, maaaring hindi ka makatapos ng pag-aaral. Yung pangarap mo maging professional, maaaring hindi po mangyari. So lahat po ng iyon ay hindi mabuting idinudulot ng kawalan ng self-control. Maraming areas of life na apektuhan dahil po sa kawalan ng self-control. Alam niyo po, a loss of self-control can have serious consequences. Tandaan niyo po yan, ang kawalan ng pagpipigil sa sarili, sa ating emotion, sa ating reaction, sa ating mga salita, yan po yung nagdudulot ng mga consequences na pagsisisihan po natin sa huli. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, doon po yung nakasulat, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Sapagkat tayo po'y binigyan ng Diyos ng hindi ng espiritu ng katakutan. Tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pagmamahal, espiritu ng self-control. So, patunayan po natin na talagang tayo mga tunay na Kristiyano at yung Holy Spirit po ang nangingibabaw sa ating isip, sa ating puso, sa ating buong pagkatao. Kasi yung pong walang self-control, pwede natin sabihin hindi siya pinagaharian ng Holy Spirit. Pero kapag controlled tayo sa ating emotions, sa ating feelings, sa ating sasabihin, iisipin, sasalitain, nakikita natin, we are being controlled by the Holy Spirit. Ano pa ang kabutihang dinudulot ng pagkakaroon ng self-control? Being self-controlled is the very foundation for living a life of righteousness and selflessness that reflects our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, mga kapatid, being self-controlled is the very foundation for living a life of righteousness and selflessness that reflects our Lord Jesus Christ. Di ba gusto natin maging katulad niya, maging Christ-like? Di ba? Yan ang dahilan kung bakit tayo may buhay, may lakas, kaya tayo nagbabanal, kaya tayo natatransform day to day. Gusto natin maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pagkakaroon po ng self-control, napakalaking tulong nito para tamuhin po natin yan.
So mapananay, mapatatay, mapamanga anak, lahat tayo gusto natin maging Christ-like. So sana mapangunahan ng parents, may turo, may inculcate sa kanilang mga anak yung pagkakaroon ng self-control. Kasi it brings glory to our Most High God. Diba? Kapag nakokontrol natin ang sarili natin na hindi magkasala, hindi mahulog sa kahinaan. Diba? We are glorifying our Creator. At we have the power to bring sins under control. Diba? Na meron tayong kapangyarihan para talagang maisantabi natin ang mga kasalanan. Yung sinfulness, walang power over us. Yung evil, walang power over us. Pagka po nakokontrol natin ang ating sarili. So, meron pong tatlong bagay na mahalagang talagang ating makontrol. Sabi nga, hold tight rein over 3 T's. Mapanghawakan natin ang matibay na panghahawakan na mapangunahan palagi ang tatlong T's o letter T's. Ano yun? Una po ay ang ating thoughts. Pangalawa po ang ating temper and yung ating tongue. And we will have few regrets. Once nagre-reign po tayo, ibig sabihin nag-ahari tayo. Nakokontrol natin ang ating iniisip, ang ating temper, at yung ating tongue. Malamang wala po tayong halos pagsisisihan sa ating mga nagagawa at ginagawa. So tandaan niyo po yan yung tatlong T's na dapat po natin laging nakokontrol. Yung tongue, yung ating thoughts, yung ating pong temper. Ngayon, sa Tito o sa Titus chapter 1 verse 8, ito naman po ang nakasulat. But hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. So, yun po ang utos sa atin Sinulat ni Apostol Pablo kay Tito, maging hospitable ka, mapagpatuloy ka, maging lover ka of good things, kindness, maging self-controlled. So, tayo po yan. Sa mga magulang, maging gayon po tayo. Sa mga anak, maging gayon din. Maging mapagmahal tayo sa Diyos, maging mapagpatuloy po tayo, maging upright ang ating pamumuhay, lagi tayong magbabanal, mabuhay tayo sa disiplina, at higit sa lahat, magkaroon po tayo ng self-control. Alam niyo, yung disiplina po at saka self-control, magkapatid yan Di ba? Pag may disiplina ka sa sarili mo, maaari mo makontrol yung pagkakasala, yung pagkakamali. Ano pang sinasabi? The Scripture has the power to change our heart and mind. Tandaan niyo po yan. Pwede natin sabihin, tayo mahina, mainitin ng ulo, magagalitin, impulsive. Pero alam niyo, dahilan lang natin yan. Once na nag-meditate po tayo sa mga salita ng Panginoon at binayaan nating mag-reign o maghari siya sa ating buhay, makontrol niya tayo, we will overcome yung pong pagiging hot-tempered, yung pagiging impulsive, yung pagiging flesh o mahina, sapagkat tutulungan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung mga salita po na nasa Bible, yung mga aral pong ating napapakinggan, kung ating lang pong sasakabuhayan at i-apply, sigurado po, mababago ang ating puso, mababago ang ating pag-iisip, magkakaroon tayo ng tamang kalooban, tamang pag-iisip, at magiging malakas tayong gapiin o talunin yung mga lalang ng ating kaaway. We will all be reminded of the truth kapag po tayo nagme-meditate sa mga salita ng Diyos. Kapag po tayo nakikinig ng mabuti, what is right in our moment of losing self-control. Tutulungan po tayo sa moment po na parang mawawala na yung ating self-control, balikan lang po natin yung ating mga narinig. Gentleness, yung discipline, yung pagpipigil, ma-overcome po natin yung tila nalulus na natin yung ating self-control. And we will be able to make right or wise decisions. So, napakamahalaga po mga kapatid sa mga magulang na magkaroon po ng self-control. O halimbawa, may nagawang di tama yung asawa. Kontrolin mo na huwag kang magsalita ng masakit sa kanya. Di ba?
Kontrolin mo na huwag nang ipaalala pa na yung dati pa niyang nagagawa, di po ba? Kontrolin natin ang ating sarili na imbis na negative ang ating sabihin, i-encourage natin siya, inspire natin siya. Alam ko hindi mo naman sinasadya yan, maaaring nabigla ka lang. Di bali next time, tutulungan ka na ng Panginoon para maiwasan na ang ganyang kahinaan, ganyang pagkakamali sa mababang paraan ng pagsasalita. At para magawa iyon, kailangan po natin ng self-control. Di po ba? Maging sa ating mga anak. May mga nagagawa ang ating mga anak, minsan paulit-ulit na lang, para bang nagsasawa na tayo dahil doon, sisigawan natin. Di po ba? Sasaktan natin. Minsan makapagsasalita tayo ng masasakit na salita, na alam niyo po, kumikintal po yun sa isip nananatili sa puso, at maaari pong dalhin nila hanggang sa kalampaglakit, hanggang sila'y nabubuhay. So iwasan po natin na magkaroon sila ng negatibong damdamin sa atin, negatibong kalooban. Kontrolin po natin ang ating dila, ang ating temper, ang ating pagiging magagalitin, at palitan po natin ng mga bunga ng Espiritu, kagandahang loob, pagpipigil, kindness, gentleness, love, peace, joyfulness. Di po ba? Yan po mahalagang may-apply natin at magawa sa anumang sitwasyon sa ating treatment sa ating anak at lalo na po sa ating asawa. Pagka po gayon, maiwasan yung mga frictions, maiwasan po yung long-term na hindi pagkakaunawaan sapagkat kitang-kita sa isa't isa ang pagmamahalan, ang pag-apply ng mga principle, ng mga bunga ng Espiritu. Ano pang sinasabi sa mga Kawikaan 14:17? One who is quick-tempered acts foolishly. Yung tao po na madaling magalit, madaling mag-init, anong sabi? Acts foolishly. Kailan po ba ang tao ay nakakagawa ng mga pangyayari na habang buhay niyang pagsisisihan? Pagka po siya'y galit, di po ba? Pagka bigla siyang sinusukluban ng sinasaniban ng demonyo, di ba? Nakapagsasalita ka ng napakasasakit, nakakagawa ka ng mga mararahas na mga gawa na hindi po akma sa isang Kristiyano. So, huwag nawang mangyari po sa atin ang mga bagay na iyon. One who is quick-tempered acts foolishly. What we do with our anger, tandaan po natin yan, feelings of hatred and frustrations is subject to our will. So, tandaan niyo po, ang ating gagawin, maging responde natin sa ating galit, sa ating nararamdaman, sa galit, at maging sa ating frustrations, subject po yan sa ating sariling kalooban. So it is sa ating pa rin po nakadepende. Ang tao nagagalit yan, tayo pinagkakaroon ng hatred, tayo pinagkakaroon ng frustrations, pero it is up to us how we will react. And that will define us as a Christian, how we react sa ganun po mga situations. So patunayan po natin, tayo natuto at ginagaya po natin ang ating idol, ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Ang Panginoon naggalit din naman di ba? Pero very controlled ang galit ng Panginoon at sa tamang okasyon at sa tamang mga tao siya nagalit. Di ba? Nung nagalit siya, nung nasa isang tabernakulo, maraming nagtitinda, nagninegosyo, nagalit siya. Talagang ikinalat niya mga paninda kasi nga hindi tama na doon gawin ang mga bagay na hiyaon. Pero hindi po nagtagal ang galit ng ating Panginoon. So, yun po ang mahalaga, mga magulang, mga tatay at nanay at maging sa mga anak. Nakadepende po sa atin ang ating gagawin sa panahon ng galit, sa panahon ng hatred, at maging sa panahon po ng mga frustrations. So, piliin po natin mag-glorify ang Panginoon, ma-honor siya sa ating mga reactions. Po ba? So, ngayon, we can choose how we will respond to stress or to the behavior of others. Our challenge is to govern or control our emotions. Kung hindi po, magkakamali tayo. So, ulitin ko po pwede po nating piliin
kung paano tayo magre-react sa negative reaction o negative diskarte ng ating kapwa, di po ba? May mga tao po negatibo, di ba? Halimbawa, ito suplado, hindi ka binati. Babayaan mo ba ng reaction niya maging reaction mo din? Hindi mo rin na siya babatiin. Suplado ka, susupladuhan na rin kita. Bastos ka, babastusin na rin kita. Hindi po tama iyon, di po ba? Kung pabayaan na yung bad character o yung mga kamalian ng iyong kapwa, maapektuhan tayo kung ano o sino po tayo. Di po ba? Kasi nangyayari po yan May mga tao sa kawalan ng kaalaman sa kalooban ng Diyos, negative ang reactions. So dahil ba doon lalayuan natin sila, magagalit din tayo sa kanila? Hindi po. Kung ano yung alam nating tama, yung pong ating gagawin. Suplado ba sila? Hindi tayo dapat na maging suplado. Sila ba yung disrespectful? Igalang pa rin po natin sila. Sila ba yung walang mga modo, barumbado? Magiging walang modo na rin po ba tayo? Magiging barumbado na rin? Hindi po. So sa mga kabataan tandaan niyo po, maaaring magkaroon kayo ng kaskwela, kabarkada, kasama sa trabaho, na may mga ugaling hindi karapat-dapat. Huwag po niyo silang i-discriminate. Hindi naman po sinasabing na i-condone natin ang kalang ginagawa, hindi po. Pero yung pabayaan na maging katulad nila kayo. Pakita niyo po kayo mga kabataang Kristiyano, nabubuhay sa kabutihan, kagandahan ng kalooban, mga kaamuan at mga pagpipigil. Sa gayon, kayo may mga kabataan, mga anak pa lamang ng iyong mga magulang, nag-glorify nyo na ang ating Panginoon. So, mahalaga po yan we can choose how to respond sa anumang sitwasyon, sa anumang pong okasyon. May mga discouraging situation, uninspiring na mga pangyayari, di po ba? May mga sudden moments na talagang magagalit ka, talagang mag-iinit ka. Pero manalangin tayo kaagad na sana tayong madaig at madala ng ma-overcome ng sudden emotions at magkamali tayo. We need self-control. So manalangin po tayo sa umaga pa ng Panginoon. Sana po bigyan mo ako ng self-control. Sana po maging mapagpigil ako, mahinahon, maging gentle. At kapag nakita ng Panginoon ang ating seriousness, ang ating sincerity, tutulungan niya po tayo. At yun po para din sa ating sariling kapakanan. Tulungan mo po ako na makontrol kong sarili ko na huwag masyadong kumain ng marami. Tulungan mo po ako na makontrol ko sarili ko na huwag masyadong maghangad ng marami pang mga pera. Tulungan mo po ako na makontrol ko ang lasa na aking laman ito na magkaroon pa ng masamang hangarin sa opposite sex. Lalo na kung may asawa na, di po ba? So yun po yung mga paraan para tulungan tayo ng ating Panginoon at makontrol po natin ang ating emotions. Sabi nga, anyone can be angry. That is easy. Madaling magalit di ba ba? Pwede tayong magalit. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. Di ba? Madaling magalit Pero yung magalit ka sa tamang tao, sa takda at tamang oras, sa tamang mga dahilan, sa tamang mga paraan, yun po ang mahirap gawin. Kailangan po natin ng self-control. Ibig sabihin, hindi na ba tayo magagalit? Alam nyo, ang mga magulang, kinakailangan magpakita rin ng pagkagalit sa mga anak na pabaya, sa mga anak na irresponsible, di ba? Kasi pagka hindi ka nagpakita ng galit, maaaring isipin nila, okay lang. So yun po yung galit at the right time, at the right moment, at the right purpose. Gusto mo kasi silang disiplinahin, gusto mo silang turuan. Di po ba? So, pero yung magagalit ka na walang kabagay-bagay, sa maliit na bagay lang, hindi po ubra yun. Hindi po tama ang mga bagay na yun. So, to be angry at the right person, at the right moment, at the right purpose, and at the right way, yun po ang dapat nating pag-aralan. So, kaya po natin yan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Alam nyo, the Christian philosophy, the Christian family philosophy is a philosophy of self-denial, self-control, and self-restraint.
Tandaan niyo po yan, para makaiwas tayo sa pagkakasala, upang mabago tayo sa ikabubuti, upang makabalik tayo sa kalulhatiang binigay sa atin ng Panginoon. Ang philosophy po natin, self-denial, tatanggi ka sa mga gusto mong gawin. Self-control, kokontrolin natin ang ating sarili na huwag magkasala. Self-restraint, sariling pagpipigil, di po ba? Sapagkat yun ang magdadala sa atin upang tayo maging banal at makaligtas, makaiwas sa pagkakasala. Whereas yung pong evil philosophy, na po yan? Ano yun? Live kung paano mo gustong mabuhay. Mabuhay ka, gawin mo kung anong gusto mo. It is your life, buhay mo yan. Diba? You can do everything. Follow your heart. Di pa ba? Gawin mo yung will mo, ang gusto mo. Yun po ay evil philosophy. At marami pong tao, ganyan ang ginagawa. Lalo na yung mga walang self-control. So sana po, tayo bilang mga magulang at kayo bilang mga anak, napakahalaga po ang self-control sa ating relationship, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa ating pananampalataya, sa pagtataguyod ng ating ministeryo, sa pag-glorify natin sa Panginoon, at sa pagnanais natin maging katulad niya. So sana po, tayong lahat maging katulad ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng self-control. Pagpala sa atin ito ng ating Panginoon, magawa nating lahat ma-apply mula ngayon at magpakilanman. Maraming salamat po. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos ng programang ito, tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang araw at oras na atin pong lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit, sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Aba, dakilang Panginoong Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagbigay sa amin ng mga mabubuting pagkakataon upang ang mga lingkod mo na nasa kabataan at maging ang mga kapatid na nasa kakayahan pa na makapag-aral sa buhay na ito at sa iba't ibang aspeto ng amin pong mga buhay, ay patuloy kaming mga tuto at magkaroon po ng maraming mga karanasan. Panginoon, sa diwa po ng aral na aming tinanggap sa umagang ito, inihiling namin sa iyo, sana po ay patuloy mo kaming pagkalooban ng eagerness, ng pagnanasa, na kami po ay lalong matuto sa maraming mga bagay. Higit na nga, matuto kami sa iyong mga dakilang aral na nais mong maunawaan ng bawat isa po sa amin. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo po ang amin pong mga ginagawang mga pag-aaral. Sana po ay lagi mo kaming masumpungan na natututo kami sa bawat sitwasyon at pagkakataong kinakaharap po namin. Maaaring sa mga problema, sa mga pagsubok na amin pong kinakaharap, sana po ay maunawaan namin ang mga dahilan mo kung bakit mo po pinapayagan at pinapahintulot na amin pong maranasan ang mga bagay na ito. Sana po, Panginoong Diyos, ay matuto kaming palagi sa tuwing kami po ay iyong tinuturuan ng iyong mga banal na aral. Hindi lamang upang kami po ay sumagana o dumami ang kaalaman namin sa amin pong mga sarili, kundi upang lalo kaming makagawa ng maraming bagay na ipaglilingkod sa iyo at sa iyong kabanal-banalang iglesia. Pagpalain mo sana kami, Panginoon, na sa lahat ng amin pong mga natututuhan sa araw-araw na kalubo po sa amin, magkaroon kami ng pagkakataong lumawak pa ang mga bagay na maipaglilingkod namin sa iyo at sa iyong iglesia, maging sa amin pong mga kapatid, upang kung maggagayon, Panginoon naming Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito ay magawa naming sa ikapupuri at ikaluluwalhati lamang ng iyong dakilang pangalan. Panginoon naming Diyos, kung kami man po ay may mga naabot na, kung kami man po ay marami na pong natutuhan sa buhay na ito, sa mundong ito, sana po ay huwag kaming tumigil sa mga pagkatuto, kundi hangarin po namin na matuto pa, makaranas pa ng lalong maraming mabuting bagay sa buhay namin, upang sa ganito, Panginoong Diyos, ang patuloy pong paglago, ang patuloy pong pagsulong
ay masumpungan mo sa bawat isa po sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang panibagong araw na ito ng amin pong mga paglalakbay, ang iyong banal na kapayapaan nawa, ang siyang patuloy po naming maranasan sa araw na ito. Ang lahat ay amin pong hinihiling sa iyo at idinadalangin sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.